Ako kahapon, nagulantang ako eh. Inaantok-antok pa ako nung nagising ako na 9 o'clock. Gusto pa matulog eh. Nung mag-scan ako ng FB account ko, grabe yun ang tumambad sa akin, no? Kala mo bangungot. Nawala yung ano ko eh. Nawala yung antok mo. No? At biglang nag-start na ako mag-post tungkol sa issue. Ang kagandahan lang, marami naman tayong mga followers no, na kahit paano nakinig. No? At least sa akin, no, nakinig sa sinabi ko na kumalma. Correct. Alamin muna yung punot dulo ng pangyayari bago tayo mag-react. Kasi ang dami base sa nakita nating pakikipag-usap niya sa media kanina, mukhang tama naman yung sinasabi ko. Correct. Dapat kumalma. Kasi ang daming negative comments na nagalit na kay PBBM. Bakit daw tinanggal si General Torre? Ito ngayon, sa tama yung sinasabi mo, sir, no? Si Mark Ian, yan din yung kanyang argument, no? Marami tayong bagay na hindi alam at not for public's consumption. So yung judgment ng presidente, may pinaguhugutan yan. May pinanggalingan yan. Hindi trip-trip lang ng presidente. Wait, ayaw ko na sa'yo ha, tanggalin kita. Hindi naman ganun yun. May batayan yan. Baka mas effective si General Torre sa ibang assignment. Knowing General Torre, di ba? Pag may binigay sa kanyang assignment, talaga tiyatrabaho. Tatapusin niya. Ibig ko sabihin, iko-correct lang kita. Effective siya ngayon, pero nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na baka mas effective siya sa ibang direksyon na kailangan ng Pangulo ang kanyang expertise. Kung pagbabasehan natin yung sinabi ni si Claire Castro na mayroong posisyon na tanging si General Torre lamang ang makakagawa ng posisyon na yun. May pinag-isipan ko, ano kayo posisyon yun? Siguro, matinding posisyon yun. Matindi uhulihin niya siguro dyan. Ang hula ko nga, partner, baka hahabulin niya yung mga fugitive. Harry Roque, kabahan ka na. Yan. Ako, nauna na akong, ako yung kauna-unahan siguro na nag-post ng suggestion na to. No? Na para magkaroon ng win-win solution sa nangyari, no? I-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana, no? As anti-corruption czar, si General Torre. For two reasons. One, kailangan ng Pangulo talaga ng matibay na tao na hindi kayang diktahan, na hindi masusuhulan at hindi kayang ibuli. Hindi titiklop. No, sa pressure o sa pambubuli ng mga matataas na tao. Correct. Ng mga malalaking tao. Diba? Two, masosolve yung galit. Alam naman natin na, admit natin na mayroong mga nagalit na tao. Dahil hindi nga nila naintindihan yung sitwasyon, yung background at punot dulo ng nangyari. No? Masosolve yung kanilang galit, no? Or ibig sabihin, mawawala yon kung si General Torre ay bibigyan ng mas magandang posisyon, no? Like yung sinasabi ko nga, anti-corruption czar, na talagang hahabulin niya yung problema natin ngayon sa ating bansa, which is corruption ng mga politiko, contractors, no? Mga officials ng DPWH, etc. Ako, dalawa lang nakikita ko dyan eh. Either hahabulin niya yung mga buhaya, o hahabulin niya yung mga pugante. O may huliin siyang bago. Diyan lang yan. Buhaya. Diyan maglalaro yan, no? Buhaya ang hulihin, o may huliin pugante, o may bagong aarestuhin. May mga suggestions nga, no? Ilagay sa DPWH. Kasi maraming, allegedly, di ba? Maraming sangkot na mga district engineers na dyan sa DPWH na mas tututukan niya ni Chief Torre. Marami talaga nagsasuggest niyan kay PBBM. Pero kung mapunta siya dyan sa DPWH, isipin nyo naman, stress aabutin dyan ng mga buhaya. Correct. Magugulang talaga sila dyan. At saka si General Torre, gaya nung vlog ni Yayam kahapon, meron palang background sa engineering yan, pare. Oo. Meron siyang 75 units sa Electronics and Communications Engineering sa Mapua Institute of Technology. So talagang matalino yung mama. Bago siya pumasok ng PNPA. Bago siya mag-PNPA, nag-75 units siya sa Mapua Institute of Technology, no? Tapos saka siya nag-PNPA. So pwede talaga sa DPWH kung ngayon, meron pong mga nagsasabi, meron mga vloggers o mga tao na nagsasabi na hindi daw siya pwedeng i-appoint dahil kung kaka-resign niya lang or retire, no? Meron daw 1-year ban. Hindi po applicable lang po yung Section 9 ng Republic Act 6975, no? Kung siya ay appoint as DILG Secretary. So, ibig ko sabihin, kung Chief PNP siya, no? Hindi siya pwedeng i-appoint ng DILG Secretary
after niya mag-resign or mag-retire, Ah. kailangan meron muna 1 year period na tawag dito, palugit. Ban. Okay. Ganun. Pero kung sa iba namang posisyon, Pwede. na hindi naman DILG, pwede. Ah. Marami pong marami ng president diyan. Yan ang- Si Bato lang, di ba? Ah. Pagkatapos ng magiging PNP chief na-appoint agad. Maraming president diyan, no? Yan ang ang, pinagbabawal lang yung mismong DILG secretary. Eto, meron naman nagsasuggest since nag-resign si Director Santiago ng NBI, ipalit daw siya kay Director Santiago. Hindi naman pwede kay Director Santiago as NBI Director kasi meron po tayong tinatawag na Republic Act 10867, no? Yung modernization ng NBI kung saan noong 2016 pinirmahan ni Pangulong Pinoy yung batas, no, na naglilimit o nagbibigay ng requirements kung sino lang ang pwede maging NBI Director, no? Ang problema, to be NBI Director, kailangan mo maging lawyer, no, or member of the bar, no, association ng mga lawyers yun, and then meron kang 10 years practice as a lawyer. So hindi siya Hindi siya mag-qualify pwede sa NBI. So X na natin yung option na yun. X yung option na yun. Kaya yung option na nakikita ko dyan is hindi DILG secretary kahit merong marami nagsasabi na palitan niya daw si Remulla, which is yun yung mga galit kay Secretary Remulla. Hindi mo masisi yung Hindi mo mga sila tao. masisi, no? Dahil siya kasi Si Remulla talaga yung sinisisi nung karamihan ng mga kababayan natin kahapon na talagang disappointed. Oo nga. Si Remulla. Galit sila kay Remulla eh. Mga vlogger din. Si Remulla Sino talaga yung- sinisisi. Huwag na tayo papanggit. Alam na nila yan. Si Remulla ang sinisisi. Di ba? Kasi presidente yan. Again, Oo. prerogative ng presidente yan. Siya yung nag-appoint, siya yung may karapatan na magtanggal dyan. Oo. Si Remulla, nagkataon lang na siyang SILG, Oo. Secretary of the Interior and Local Government, pero presidente pa rin po yung nagdesisyon. Oo. We have to trust the wisdom of the president. May batayan kung bakit siya nirelieve sa pwesto at hintayin natin yung kanyang bagong posisyon. marching orders. No? Feeling ko yung posisyon bagong posisyon ito, parang special assignment ito, natatandaan niyo yung ni-review yung credentials ng mga general, mga full-fledged officers ng Philippine National Police. Chinek muna kung baka involved sila sa illegal drugs. Feeling ko, something to that effect, yung bagong assignment ni General Torre. Yung kanina, in-interview si Torre, di ba? Si General Torre, in-interview siya. Wala pa rin talaga siyang sinaradong pinto na kung ano talaga yung plano ni PBBM sa kanya. In fact, ang tanong sa kanya kung nag-usap sila ni PBBM, ang sagot niya, executive privilege. Oo. So kapag sumagot ka ng executive privilege, so para mo na rin in-admit yun. Oo. Para Kasi ka na pwede mo naman umamin. i-deny hindi Oo. pa kami nag-uusap. Di ba? Oo. Kapag sinabi niya executive privilege, Pero So, nag-usap daw. Yun na yun. Base Yun sa na yun. ating- base sa ating May nagchuchu sa atin, verified, nag-usap So sila. ngayon, mga kung- ka-BBM, Palerista, gusto ko lang i-emphasize na kapag ang Pangulo nag-decide sa mga transfer or relief ng mga tao or appointments, no, prerogative po ng Pangulo. Oo. Kaya wag po tayo magiging masyadong emotional. No? Alamin muna natin lahat ng punot-dulo ng mga bagay bago tayo magbigay ng ating mga conclusion sa mga pangyayari. Kasi ang presidente po, hindi lacking in advisors, hindi lacking in intel, no? May intelligence funds po ang Pangulo eh. So, marami po yang alam, no, ng mga bagay na hindi po natin alam bilang mga ordinaryong tao. Pero hindi po sa lahat ng oras kailangan niyang isiwalat lahat ng kanyang nalalaman o lahat ng kanyang basihan ng kanyang mga desisyon. Correct. Tsaka wala ba kayong tiwala kay PBBM sa galawan niyang yan? 3 taon na siya sa pwesto, hindi niyo pa ba kilala kung paano magdesisyon ang ating presidente? Diba? Hayaan niya bang mapariwara ang Pilipinas? Si Torre, kung tinanggal man niya sa pagiging chief PNP, merong kalalagyan ng mas maganda-ganda yan na talagang sabi nga ni Yusek Der, siya lang ang pwedeng mag-fulfill doon sa pwesto na yun. Hindi lang kasi natin pa alam kung ano yun. Hintayin natin. Oo. Kasi with the credentials of General Torre or Chief Torre, malamang sa malamang may kalalagyan siyang maganda. Kaya chillax lang kayo, kalma lang. Huwag masyadong Kasi si mainit. General Torre is an officer and a gentleman. Oo, no? naman. Ano yan? Sundalo yan. Kung ano talagang utos ng kanyang superior, susunod yan. Hindi yan Good soldier, ikaw good nga. soldier yan. Hindi yan isang tao na babaliin ang kagustuhan ng kanyang, especially the commander-in-chief, no? Ang kanyang pinaka-superior, ultimate superior. Hindi- Ngayon, ang sinasabi ng ibang mga dilis, lumaki raw yung ulo. Naniniwala ba kayo na Hindi naman, lumaki hindi ulo? naman. Ganun talaga siya eh. Yun yung personality niya eh. Diba? Diba? Nung boxing, enjoy nga tayo lahat eh. Saya nga natin Oo, lahat ng kasi boxer, diba, di ba? makikita natin, di ba? First time nangyari yun.
nagkahamunan para sa charity. Yung 20 million na yun, ang daming natulungan nun. Let's say ganito Yun na lang hindi po. nakita. Si General Torre po ay na-appoint as PNP chief dahil sa kanyang accomplishments. Nung naging PNP chief na siya, no, nakita natin talagang epektibo siya bilang PNP chief. No? Yun na lang pinakamagandang tandaan natin tungkol sa kanya. No? Marami nga nag-aalangan baka maputol na raw yung 5 minutes response ng mga pulis. Hindi po yun. Mismong yung bagong chief PNP na nagsabi, General Nartates, na itutuloy po nila yung mga kasi commitment nila. Actually, tayo pa ni Avalos yan yung nilusad yung 911 emergency hotline. No? Tuloy-tuloy po yan. Wag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi yung iba, masyado na kayong parang super fan na ni General Torre to the point na magagalit sa PNP, hindi magko-cooperate sa gobyerno, magagalit sa presidente. Walang ganun. Nakabigyan natin ng chance yung bagong PNP chief. Baka naman General din niya, marunong rin yan. No, baka naman kayang ipagpatuloy ang magandang nagawa ng ating General Astig, no? At saka doon lang sa mga nababad trip, sa mga nalulungkot, sa mga na-disappoint kahapon, isipin nyo lang, mayroong pwestong ilalagay kay Torre na siya lang ang tanging pwede doon. Yun lang ang... Kung ikaw pagsabihan niya, no? Oo, yun lang. Grabe tingin mo sa sarili mo yan. Yun lang, doon lang kayo mag-focus. Pag tumama ako mga ka-BBM, ililibre ko kayo. Ano ba hula mo? Anti-corruption siya. Anti-corruption. Habol sa mga... Ako, DPWH. Ako, special assignment. Okay. Habulin yung mga pugante. Kung sino manalo, yun ang maglilibre. Okay, sige. Parang baligtad na. Huwag na sana ako manalo. Parang baligtad ka para mag-isip pa. O kaya, ngayon, nabanggit nga na si General Torre, lumaki daw yung ulo, which is hindi tayo naniniwala. Di ba? Pero naniniwala ba kayo sa comment ng ilan natin mga kababayan na si General Torre raw, marami raw nasasagasaan na medyo nasasaktan sa kanyang kasikatan? Ang binabanggit nga ng ibang mga netizens is dahil na pasikat na siya kay BBM, no? Which is sa akin naman, parang napakababaw yun para maging dahilan ng ating Pangulo. Correct. So, para siya i-relieve. Hindi po ganun ang Pangulo. Alamin niyo po kilalanin niyo po ang ating Pangulo. Tingnan niyo po yung kanyang history, no? Nung panahon na merong impeachment kay Corona, saan ba pumanig si Pangulong Bongbong Marcos? Sa batas. Sumunod siya sa batas. At kasama niya diyan si Senator Jokno, Jokno and Senator Miriam Defensor Santiago. Tatlo lang po sila. Kahit outnumbered po sila ng mga senador, no? Nag-decide po siya base sa alam niya na tama, which is to follow the law, no? Correct. At wala siyang nakikitang dahilan para i-impeach si Justice Corona, no? Tapos nitong naging presidente na siya, nakita niyo naman, no? Hindi nakikialam sa judiciary. Pinabayaan yung kaso ni De Lima at Maria Ressa na i-decide ng mga korte based on merits, no? And dito rin kay General Torre, no, merong naging issue tungkol sa NAPOLCOM order, no? So, anong sinunod ng Pangulo? Yung pa rin, batas pa rin. Batas pa rin. So, consistent po ang ating Pangulo. Huwag niyo po siyang pasamain ng dahil lang sa emotions niyo, ng dahil lang sa ating mga maling haka-haka. Ang sinasabi kasi argument to ng ibang vloggers, no? Na masyado sino ba yan? Wag na. Kakampi natin yan. Yung argument nyo lang yung titrahin natin, no? Ang sinasabi niya, masyado daw po nakikinig sa Marites itong presidente. Hanggang ngayon, yan pa rin ang tingin nyo sa presidente. Makikinig sa Marites. Makikinig sa mga bulong-bulong. Science-based lagi ang decision. Laging may batayan yan. Kasi alam nyo kung bakit? Kung makikinig ang presidente sa Marites, sino magsasuffer? Administrasyon niya rin naman eh. Diba? Gugustuhin niya ba na masiring administrasyon? Baka naman nakakita ng Marites. Walang ganyan. By the way, I stand corrected, no? Not Senator Jokno. Wala pa pala si Jokno. Matagal na pala yung Senator Jokno. Senator Joker Arroyo. Yung isa sa tatlo. Thank you sa mga nag-correct. Ngayon. Nakalimutan ko lang. Ngayon, kung kinaiinggitan man, kung kinaiinggitan man si General Torre nung ilan sa mga naiinggit sa kanya, kasalanan niya ni General Torre. Masyadong ginalingan eh. Ganun na. Pero sa tingin ko pa, mga kabibim, ganun na kasi talaga pagkatao ni General Torre kasi nakita mo naman mga accomplishment niya, di ba? Bago siya maging Chief PNP, siya lang nakagawa. General Torre natural magnet talaga. May magnet talaga eh. May charm din kasi.
At isa Saka siya sa yung mga pagka-charm niya, hindi yung charm na pa-cute eh. nakakapikon. Oh. Yun, tama, nakakapikon. Yung charm niya natural eh. Dahil kung umasta siya, natural sa kanya yun eh. At isa si General Torres unti-unti na ibabalik yung loob ng taong bayan sa Philippine National Police. Kasi karamihan sa atin takot sa PNP, di ba? Takot sa police. Pero with this charm, unti-unti, di ba? Yung loob ng taong bayan lumalapit sa PNP. Kaya ito yung pumalis sa kanya, si PNP Chief Nartates. He has a large shoes to fill, no? Correct. Pero ngayon, di na niya kayang ipatupad ang batas kasi takot siya sa mga kaalyado niya. Sino? Daming dapat tanggalin na gumawa ng katiwalian si General Torre pa. Yan, sabi ni Ronnie Nets yan. Hindi naman. I don't think so. Hindi naman, hindi yan. Hindi naman po. Ronnie, meron tayong tinatawag na due process, no? Hindi ko mo meron nakitang anomalya sa mga flood control projects, pwede mo nang tanggalin ng mga tao sa gobyerno. May mga karapatan po yan. May due process po tayo kailangan sundin. Hindi po tayo katulad ng nakarang administrasyon na wala ng due process, pinapatay na lang. Actually, kasi kung sisibakin mo agad yan, mas lalong wala na siyang accountability. Mababawasan yung accountability niya. Diba? As compared kung hawak niya pa yung posisyon. Kasi dalawa yan eh. Kapag, gaya na lang, sa DPWH nga, kapag sinibak yun, diba? Mawawalan siya ng accountability. Isa pang malungkot na balita, itong district engineer sa Batangas na nanuhol sa isang kongresista. Matindi rin to, no? Mabigat to. Nako, maraming kinakabahan dito sa pagkakahuli nito. Kasi, pwedeng itong kumanta. Balita ko nga, balak na gawin itong state witness at ituro lahat ng mga nasa likod ng kalakaran sa proyekto ng flood control diyan sa Batangas at lahat ng mga naikinabang. Ngayon, etong mga nasa likod nito na nakikinabang, talagang hindi na makatulog ng maayos kasi pag ito pumayag na maging state witness, baba ang pwedeng ikaso pero marami siyang idadawit. Ganun na, no holds barred, di ba? Oo. Sabihin na kung sino yung mga involved. Kasi yung district engineers, mga maliliit na isda lang yan eh. Yung malalaking isda, nandiyan pa sa Kongreso, nandiyan pa sa Senado. Di ba? Naniniwala ba kayo na may mga... Pero sa akin opinion, lahat sila malaking isda. Contractor, the politicians involved, and the district engineers. No? Yung mga district engineers, mga bilyonaryo yan. Kaya nga magpatalo ng 150 million sa isang araw eh. Yun yung sa... Gaya nung kinikwento ko, kung di ako nagkakamali, several weeks ago, nung podcast natin, kinikwento ko sa inyo yung kalakaran sa DPWH. No? Yung district engineer na namimili kung kanino yung papupunta yung proyekto. Sinong contractor. Kunyari may A, B, C, D, E ka na contractor. Itong project X na to, sa'yo to A, okay? Itong project Y na to, sa'yo to B, ganun na yan. At minsan, yung kita ng bawat isang contractor, nagsishare din sila. As simple as that, no? As simple as that. Parang ang parang ang sindikato na eh. Hindi na gobyerno tumatakbo eh. Parang sindikato na, no? Na ang biktima ay ang gobyerno. Ang taong bayan, no? Ang kinukuha nila yung pera ng taong bayan. Ngayon, marami sa ating mga kababayan ang naniniwala na meron talagang mga congressman ang masasangkot talaga rito. Sigurado. Ngayon, hihintayin na lamang natin ang mga susunod na araw sa balita kung sino yung mga congressman ang unti-unting mahuhubaran ng maskara medyo dito. dadagdagan ko. Kasi hindi naniniwala si Panfilo Lacson na monopoly ng congressman eh. Meron din daw mga senador na involved dito. Definitely. So, kung hindi man directly nakikinabang, indirectly nakikinabang din po sila mula sa pera na kinurap mula doon sa flood control. Wala pa nga, naguhugas kamay na eh. Correct. Wala pa nga eh. Sigurista eh, di ba? Mga defensive na nga eh, di ba? Wala pa naman pinapangalanan. Pero kung makapaghugas kamay, di ba? Grabe. Correct. No, isa lang ang ibig sabihin yan. May pinangingilagan pa sa mga ganyan. Di ba? Wala naman pinapatukuyan. Wala akong pinabanggit na pangalan, pero kung makapaghugas ng kamay, talagang patindi, di ba? Patindi. Actually, malaking bagay rin to na sinabi ng presidente sa kanyang SONA, no? Itong issue ng corruption sa flood control. Kasi budget season na naman eh. Budget hearing na naman eh. Kung hindi natin napag-uusapan yan, hindi masisilip. Papasok na naman si Boy Inserts dyan. Di ba? Pag nag-buy ka mo, pasok na naman, dagdag ng 50 million, 100 million sa kung saan. Hindi natin na mamonitor. Pero gusto ko yung suggestion ni Senator Lacson eh. Kung ano yung NEP 2026 na binigay ng gobyerno ng DBM o ng administrasyon ni PBBM,
i-adapt na ng Senado at Kongreso. Ako, hindi papayag yung mga insert dyan. Para patunayan nila na hindi sila na walang insertion dyan sa mga budget na yan. No? Kahit for the first time, huwag nilang galawin. No? Para masunod yung agenda ng ating Pangulo when it comes to yung paglago ng ating economy at saka inaral na yan ng DBM no? Especially ni Secretary Amenang Pangandaman. Inaral na nila yan. Lahat po ng nasa NEP, meron na mga feasibility study yan. May plano na yan. Pagdating sa mga project. Alam na rin nila kung magkano dapat ibigay dito. Ang nabubulilyaso, yung mga ini-insert after, no, during the BICAM. Yung kanya-kanyang insertion ng HOR representatives saka Senate representatives. Yun ang mga walang Isang example yung AKAP. 'Di ba? Yung AKAP, malaking bahagi diyan inserted diyan ng House of Representatives Nung nandiyan na yung pera, andiyan diyan, hawak na ng DBM, dinisburse na yan. Hindi alam kung paano gagastusin kasi walang plano, walang guidelines paano gagastusin yung AKAP na yan. Kaya may pera ngayon ng AKAP. Kaya sabi ng DBM, hindi kayo binigyan ng budget for 2026 dahil nga hindi nyo man lang nagastos lahat yung budget for AKAP. Kaya lumalaki yung problema dyan sa mga insert kasi walang plano, di ba? Hingi ng pera, wala kang plano. Ang tendency, pag na-download na sa agency yan, hindi mo alam paano gagastusin yung pera. Iko-correct kita dyan, ka-copy. May planong ibulsa. Ayun lang. Hindi, pero planong ibulsa. Kung maalala ko, vlog ko nung Lunes o Linggo, parang tawa si Marco. May balita na pipigilan ni PBBM yung natitirang 60 to 80 billion na insertion na hindi niya na ipapalabas. Na-vlog ko yan eh. Parang yung unprogrammed dyan, yung mga unprogrammed funds, no? Kasi yung unprogrammed funds kasi yan, gagastusin mo lang yan pag may extra revenue. Diba? Kung wala, bali-wala rin. Kaya pinigilan ni PBBM dahil mapupunta lang sa bulsa. Correct. Alam kasi walang plano eh. Alam na eh. Diba? Walang plano eh. Kaya itong ginagawa ni PBBM, lagi kong sinasabi mga kababayan, huwag natin siyang iwan dito sa laban niya na sinimulan na to kasi mabibigat ang makakabangga niya rito. Kaya nga hindi ako naniniwala dyan sa mga congressional Senate investigations na yan eh. Yung mga yung mga congressman na yan, kapag alam na lang tatamaan na yan, babaliktad na yan. Lalo't magkano na, patapos yung termino. Yan pa yung mag-impeach kay PBBM. Kasi syempre, uunahin ng mga yan yung buntot nila. Political lang. Kaya wag natin iiwan si PBBM dito kasi marami talagang sasagasaan dito malalaking tao. Yung typical na political butterflies, malapit na naman mag-election eh. Sabi pa naman ni PBBM, kahit kakampi ko, kahit malapit sa akin, tatamaan, walang sasantuhin. Ako para sa akin, kahit ito na lang legacy na iiwan ni PBBM, magiging napaka-successful na ng kanyang administrasyon. Itong legacy na magpakulong ng mga magnanakaw sa Kongreso, sa Senado, sa DPWH, makontractors. Baka maubos yung congressman natin. Okay lang. At least mapalitan ng mga katulad ni Congressman Leandro Libiste. Correct. Diba? Ng mga matitinong congressman. Isipin mo naman kasi, susuhulan si Libiste. Napakayaman na. Milyonaryo pala yun. Pinakamayaman sa Kongreso ngayon si Leandro Libiste. Milyonaryo pala yun. Kasi siya ang nag-start halos ng solar energy dito sa Pilipinas noong simula 2012, no? Kaya yung maliit na puhunan niya noon, nagumpisa siya, lumago hanggang sa binili ni Manny Pangilinan yung kanyang kumpanya. Kaya siya nagkaroon ng 54 billion net worth ngayon. Wow. Declared. Tapos susulan ng 3.1 million. 360 million. Wag na ituloy yung investigasyon. Baka ibigay lang sa inyo ni Leandro Libiste. Pero maraming umahanga dyan sa bata. Bata pa yan eh. Bata. Maraming umahanga sa kanya kasi hindi nga siya nasilas. Baga, paano ka nga nang masisilas? Kaya siguro sa kanya, kaya siguro yung tenga ni Senator Lauren Legarda talagang siyempre, proud mama. At saka tingin ko, hindi rin pinuri pa siya ni Senator Lacson eh. Hindi rin talaga masisilaw yun kasi yung mga bata-bata ngayon ng mga politiko gaya ni Vico Soto. Diba? Hindi mo masusuhulan yung mga yan. Correct. Diba? Ang nakakatawa pa, may mga congressman, ang parang narrative nila, ganyan kami sa Kongreso. Hoy! Para ganun daw sila. Parang muntik akong mahimatay doon Kasi, tingnan nyo, Exhibit A, si Libiste, diba? Ganyan daw sila sa Kongreso. Nako, hindi po. Si Lacson mismo nagsasabi, 2022, ang alam niya na contractor dyan, 65 o 67. Na congressman. Na congressman pala yun. Totoo po yan. Totoo yan. Kahit ako may mga alam tayo dyan ng mga congressman na contractor. Kaya si Presidente nasa una eh. Magaling din ang Presidente eh. Humanap siya ng venue na nandiyadyaan lahat ng tatargetin. Palakpakan din sila. Palakpakan din sila. Kahit sila yung pinapakinggan ni PBBM. Pero pinagpawisan.
Hindi nga makatayo eh. Yung mahiya kayo, hindi makatayo eh. Nagulat sila eh. Hindi, kahit naman sino, yung zona ni PBBM, walang nag-expect na gano'n yung banat eh. Very strong statement. Mga ka-BBM, mga kababayan, ito ang aabangan natin. Dahil meron daw mga feelers ang mga contractors na nagpunta kay Senator Lacson at willing maging state witness. So, yan ang mabigat na pwedeng mangyari within the next few days or weeks, no? At tiyak marami talagang hindi makakatulog na. At marami na magtatago ng kanilang mga pera. Si Senator Lacson, kapag nag-expose yan, matindi yan. Comprehensive yung report niya. Alam niyo yung naalala niyo Jose Pidal, siya rin yan, di ba? Correct. Matindi yan, talagang totoo. Kapag yan ang nag-expose, talagang tinatapos niyan. Bagay, sinabi rin naman ni PBBM, bago siya bumaba sa pesto sa 2028, tutuldukan niya itong inumpisahan niyang laban sa corruption dito sa atin. Kagandahan kay Senator Lacson, kinikredit niya ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Correct. Na nagkaroon ng bold initiative para i-expose itong corruption sa flood control projects. No? Kaya yan kagandahan kay Senator Lacson. No? Hindi niya inaako yung credit, no? Kundi binibigyan niya ang pagpugay si President Bongbong Marcos sa kanyang matapang sisiwalat nitong mga corruption sa ating gobyerno. So dito tayo sa pangatlo natin. Ito, ano pa rin to? Corruption na naman corruption pa rin dito sa Tuba Benguet. Ay naku po, Kung matatandaan natin si PBBM, bumisita diyan ha. Sa Tuba Benguet para bisitahin yung ano ba tawag doon? Rock shedding? Rock shed. Rock netting. Rock netting. Yan, sinabi niya na talagang sayang. At ang nagastos doon ay 260 million pala. Walang silbi. At kapag re-reparin, 500 million ang kailangan. Estimate ng Pangulo. Kaya galit ang ating presidente diyan sa nangyari niyan. Ngayon, ang sabi naman nung contractor doon, hindi siya naniniwala na wala raw silbi yun. Kasi kaya raw nasira yun dahil yung pinapatungan ng rock shed, bumigay kasi matagal na raw yun. Di sana, yun ang inuna niya. Diba? Kung matagal na pala yun, ba't mo pinatong pa ron? Sana, yun ang inuna mong pinatibay para hindi yun ang bumigay. Correct. Diba? Nakita ni PBBM yung ilalim. Kaya nga, butas na. Ayun na nga. Ayun talagang babagsak eh. Yun yung sinasabi ng kontraktor na delikado, hindi naman daw nasira yung ginawa nila struktura, kundi yung pinapatungan yung nasira. Kasi nga matagal na araw. Dapat yun kasi ang unang ginawa. Correct. Di ba? Yung kumbaga foundation, sana pinatibay nyo yung foundation muna. Ayun na nga. Kaya nga, sabi nga ni PBB, walang silbi. Walang silbi. Sayang. At gagastos pa ang gobyerno ng doble para aregluhin yan, para ayusin yung nasira na yan. At ang commitment ng presidente, hindi naman pwedeng hindi natin gastusan yan eh. Kasi kawawa yung ekonomiya dyan sa lugar. Apektado yung ekonomiya, apektado yung kabuhayan, yung mga commuters, apektado. So kailangan pa rin gawin yan. No choice na naman sa gobyerno. At saka yung rock netting, overpriced pala ang anuhan dyan. Parang 3.5 lang daw yata yan. Tapos ang singilan, 12. Parang 12,000, no? Correct. Grabe, no? At ang masaklap dyan, pinagbawal na yan. Di ba? Matitigas talaga ulo nito mga contractor kasi may lapses din kasi sa coordination ng LGU at ng contractor at ng DPWH. Well, parang hindi nag-uusap eh. Yun ay isa sa malaking problema. Bawal na pala yung rock netting na yan. Nag-proceed pa rin sila kasi kikita sila dun sa rock netting na yan eh. KBBM, ano napapansin nyo sa picture na yan? Si Bongbong, saka President Bongbong, saka si Magalong. Parang nagpapaliwanag si... Alam na napapansin ko dyan? Si Magalong. Si Magalong, hindi naman maka-administrasyon. Correct. Bakit siya naandyan? Kasi marami siyang nalalaman tungkol sa korupsyon. At alam natin na ang Pangulo, no, kapag meron ka matutulong sa kanyang gobyerno, kahit ano pang kulay mo, kahit ano, critic ka pa niya ng kanyang administrasyon, kakausapin ka niyan. Kahit ikaw pa sa Roque, papainggan ka niyan, pero kulong ka muna, kulong. Totoo, di ba? So, dyan pa lang mga ka-BBM, dyan pa lang makikita nyo kung nasaan talaga ang puso't isip ng ating Pangulo. No? Wala sa kanya yung mga kulay-kulay ng politika. Basta sa palagay niya, makakatulong ang isang tao, no? Sa kanyang administrasyon at para sa taong bayan, gagawin niya kahit hindi ka kakampi. In fair, magandang mensahe yan. At moving forward, no, si Magalong, nagsalita na siya, no? May mga ready na silang dokumento nang sa tingin nila, mga anomalous projects dyan sa Baguio at yung mga nearby areas. Pati pictures. May ready na. At ito pa matindi yung nasabing proyekto ay pinondohan pa yan noong 2018. Naku po.
Sino bang Diba, DPWH sa ilalim ng secretary? General Appropriation Act at may halagang 114 million. Natapos ito noong 2019. Hindi pa rin matagal kung tutusin. 6 na taon, 5 speaking taon. of panahon ni Digong yan, 2018, 2019, di ba? Ang sinabi ni Senator Papilo Lacson, no, for the past decade, which means 10 years, ang naibulsa na ng mga corrupt, no, tungkol sa flood control project ay 1 trillion. Wow. Imagine that, 1 trillion. Ilang 1/5 ng ating budget. ilang bahay na ng mga hirap ang 1/6. pwede mo magawa doon. Ilang estudyante na pwedeng makapag-aral. Ilang mga may hirap na pwedeng bigyan ng puhunan para may angat ang estado nila sa buhay. No? 1 trillion, imagine that. No? Kaya importante, no, na hindi lang tayo tumingin dito sa 3 years ni PBBM, kundi we go beyond Correct. yung 3 years. Past 10 years. No? Tingnan natin yung sinasabi ni Senator Lacson kung talagang valid yung kanyang mga figures. Di ba? That's 1 trillion. My Napakaraming God. pera niyan. Napakaraming pera. Ang dami ng may hirap na pwede nating mayangat ang buhay. So kung 2018 pa yan, bakit sinisisi kay PBBM? Kasi ob nga. Matagal na pong kalakaran sa DPWH ang ganyang sistema ng mga proyekto. No? Alam mo, Gaya na sinasabi ko nga, ginagawa nga nilang gatasan yan or ROI payback ng kanilang investment during elections. Yung pagbibili nila ng boto, 1,000, 2,000 hanggang 5,000 per vote. Yan na yun. Yan na yun. Yan yun. Payback nila yan. Sa mga tumatanggap doon sa vote buying, yan na yung resulta. Correct. Ngayon, etong pagpunta dyan ni PBBM, wala po yung halong politika ha. Baka akala nyo may pinag-iinitan dyan. Wala po pinag-iinitan dyan kasi talagang sira yung struktura kailangang maayos. Tingnan mo lang sa picture, Tumabingi ba? Tama ba? Tabingi. Para tabingi na, Oo. Na hindi na talaga pwede daanan ng mga bus Hindi ng na, mga truck, delikado na yan. Hindi na pwede Yan yung talagang sa daanan Cannon yan. Road. Cannon Road yan. Cannon Road. Oo, Cannon Road. Grabe, yan yung diba? pinaka-mais. Buti na lang maraming way papunta Daanan. packet ng Baguio, no? Hindi lang sa Cannon Road. O yan tabingi. Talaga hindi mo masisisi PBBM. Bakit magalit dyan? Gumamit na nga ng word na lintik eh. O ngayon, ang swerte ngayon dito, yung mga kontraktor na mga maliliit. Kaya kung ikaw kontraktor ka na maliliit, dapat maging matino ka. Kasi yung mga malalaking kontraktor sigurado mabablacklist na yan. Marami yan. Mabablacklist na yan. Ngayon, pagkakataon ninyo, kayong mga kontraktor, kung nakikinig ba nanonood ba kayo, kung may kumpanya kayo na maliit, yan, pagkakataon yung yumaman, pero dapat maayos yung trabaho nyo. Damay-damay na yun eh. dapat Even yung maayos. BIR eh. Yung BIR, sisilipin nila itong mga kontraktor na yan. Dahil nga, gusto ko sana no? Yung mga official ng mga iba't ibang ahensya like BIR, OWA, no? Anti-Money Laundering Council, dapat maging proactive naman po kayo. Nababanggit na yung mga pangalan ng mga kumpanya at alam na yung mga may-ari ng mga kumpanya na yan, dapat proactive kayo. Baka pwede naman gayahin sa US kapag nakitang merong kahit konting evidence ng pandaraya sa tax nila o sa mga ginagawa nila sa projects nila, no? Anong ginagawa? Pini-freeze na agad yung mga assets. Then, fairness naman sa Bureau of Customs, kumilos naman. Dahil, Di ba, Manong? iimbestigahan yung mga sasakyan na napagkarami. Yung may payong. Yung kay Yan. may payong, bumili Yung ng may Rolls payong. Royce. Oh. Pero alam mo tingnan mo naman, magaling talaga yung Diyos Yung interview na yun, intended yun para maipakita na mayaman na yung politiko na yun at hindi na mangungurakot just in case maging mayor. Correct. Yun Campaign na yun eh. Campaign material yun yung purpose ng interview na yun. Ipapakita niya sa lugar na tinatakbuhan niya na bilyonaryo siya, hindi siya mangungurakot. Diba? Ang problema ngayon, nagagamit. Ako bumili ko ng Rolls Royce. kotse. Innova lang. Kasi gusto ko yung giveaway eh. Ano ang giveaway? Payong nakalagay Vener Abalos. Yan ang gusto ko sa'yo eh. May pasok Yan ang gusto ko sa'yo. Patawag na naman tayo yan. Kamusta ka na sa'yo? Hindi lang yun. Tatakbo pa uli. Yun na nga. At ang masaklap naman sa mga Pilipino, iboboto ulit. Oo. Pag nakatanggap ng 1,000. Yan ang kalakaran dito talaga. Mga kababayan, yun ang mga dapat natin iwasan na pag tumanggap tayo ng pera ng politiko tuwing election kasi po, ninanakaw din sa atin yan. Mas triple, quadruple pa ang balik para sa kanila. Kawawa ang Pilipinas. Okay, mapunta tayo sa ibang topic naman. Okay, sige. Tungkol sa Project Dime. Ay, maganda yan. Hindi ako masyadong familiar, honestly. Pero galing ako dyan kanina, pero mukhang maganda. Bago Kasi to eh, no? maganda.
Baka kay Secretary Amena yan, ha? Bukod kay Secretary Amena. Tapusin mo. Pag napabanggit mo, para nag-blush ka. Hindi. Hindi. Maganda talaga mga project ng DBM. Maganda talaga mga project ng DBM. Talagang ang DBM kasi talagang advocate sila ng open governance. Transparency Sa gobyerno. Kaya kailangan itong binibida nila na project dime na to, kailangan ng gobyerno para mas makita natin yung mga kalokohan sa mga proyekto. Maganda yan, nabalitaan ko yung Project Dime. Actually, bagong-bago yan. Nung sinabi mo nga yan, sir, kanina, chinek ko. Para siyang parang sumbong sa Pangulo.ph yung peg niya. So pupunta ka search nyo lang sa Google, Project Dime, or kaya dime.gov.ph. Doon makikita mo yung makikita mo yung lugar. May search option dyan, lugar at anong klaseng project yan. Halimbawa, tinype ko, Region 2. Habawa na lang, Quezon City. Na-type ko na Region 2. Flood control. Lalabas yung mga flood control projects dyan. Ang kaibahan lang nito, may update ka na. Ang ibig sabihin kasi ng DIME, information, digital information for monitoring and evaluation. So doon, mamomonitor mo yung status ng project, kailan matatapos yan, etc. Ano pinakaiba dito sa yung budget sumbong mo sa Pangulo? Hindi kasi nasilip ko yung kay PBBM, nandoon yung kay PBBM, yung mga project at saka kung saang lugar. Pero walang nakalagay doon yung talagang detail kung kailan inumpisahan, kailan natapos, kung kailan matatapos, magkano yung presyo, sino yung contractor. Pero dito sa Project Dime, kompleto lahat. Lahat nandiyan dyan, kung sino yung contractor, kung kailan matatapos, kung kailan sinimula, kung sino yung kumita, sino yung mga... basta lahat, pwede nyo, at pwede rin magsumbong dyan, ha? Feeling ko pwede rin. Pwede rin kayo rito magsumbong sa Project Dime. So, inulit ko, dalawa na pwede nyo pagsumbungan ng mga flood control ng mga proyekto ng flood control dyan sa lugar nyo. Isumbong nyo sa Pangulo, yun, direkta kagad kay PBBM yun. Pangalawa, kung gusto nyo makita lahat ng detalye, maliliit na detalye dito na kayo bumisita sa Project Dime na pwede rin kayong magsumbong. At yan ay sa pangunguna ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Ang dami. Diba yan? Pag sinasabi si Secretary nawawala sa focus Hindi, dito to yan. Ang daming proyekto ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo, na talagang nagpo-promote ng transparency and open governance. No? Sa pangunguna nga ng DBM, no? Halos lahat na ginagawa para lang maging transparent ang gobyerno. So dapat tayo bilang mamamayan, mag-cooperate tayo sa mga bagay na pwede natin gawin. So doon sa Project Dime, makikita mo na kaagad kung magkano yung presyo. Correct, andyan, nakalagay dyan. Makikita mo yung na kaagad project dyan. Cost nandyan. Yan, ibinibilad na talaga ng gobyerno yung mga proyekto, yung mga presyo nandiyan na. Yung source of fund, nandun din. Halimbawa, ang source niya, GAA, makikita dyan. Sino yung implementing agency? Halimbawa, DPWH, nakalagay din dyan. Ang contractor, sino, nakalagay din dyan. So wala silang lusot dyan. Even yung latitude at altitude ng lugar. So matutukoy. So ibig sabihin, itong Project Dime system na to, or website, pwede makatulong sa pagpiprevent ng corruption sa mga public projects. Oo naman, kasi pwede nyo All tingnan dyan. types of projects ng government. Pwede nyo tingnan dyan kung haba, nakita nyo, flood control, ganyan sa lugar nyo. Puntahan nyo, at di pag wala, isumbong nyo sa Pangulo. Lang yan. Nakalink na siya kasi high-tech na yung data Halimbawa, may nasulat na article about dun sa project, nakalink na ron. So kung halimbawa, medyo anomalous yung project na yan may makikita ka doon, may mga published articles na nakalink na siya. Parang may halong AI na ito. So yan. Gaya na nakikita nyo sa screen, yan na po yung mismong sa Project Dime. Yan. Yan yung Vision yan. Ayan, nakikita nyo yung mga proyekto, di ba? Masyadong detalyado. Di ba? Pwede nyo bisitahin din yan kasabay ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, layunin ng proyekto na ito, gamitin ang makabagong teknolohiya at real-time data para mas mabilis matukoy ang problema sa baha. Makakatulong ito para sa mas maayos na flood response at mas epektibong maintenance ng mga pumping station at drainage system. Kaya para kanina, pumping station sa pinuntahan nila, no? Yung pinuntahan natin, pangalan nun? Rapia ba yun? De Galela? Tripa de Galina, ayan, no? Galilina? De Galina. Pumping station. Pumping station. Basta doon sa may Pasay, malapit sa domestic airport yun. Nakita namin, panoorin niyo na vlog ko para makumita ako. Bundok ng basura, ha? Bundok ng basura. Siguro mga third floor yun.
Ganon kataas yung basurang nadatnan namin doon, third floor na bahay, ganon kabundok yung basura. At galing lahat yun sa atin, ha? Oh. Galing sa atin tao, galing yun, tao sa atin mismo. galing yun. Nakuha yun sa Sapa, papuntang, sa ilog, papuntang Manila Bay. Doon naharang yung mga basura na yun. Inipon, third floor umabot, at partida pa. Nakuha na kagahapon yung karamihan doon na basura. Yun yung inabutan namin, pero third floor pa rin, napakataas ng basura na nakuha doon sa pumping station na yun. At galing sa atin yun na nagre-reklamo na binabaha. Kaya importante yung waste management eh. Oo. Simple lang siya pakinggan pero napakalaking halaga ng waste management. Halimbawa sa bahay nyo, hindi mo tinapon yung basura mo ng tama, tapon mo sa kalsada, di ba? Umulan, aagusin yan. Mapupunta yan sa mga ilog, sa drainage, mag-i-end doon sa pumping station. Kung puno ng basura yung pumping station, hindi siya gagana. Oo. Babaha. Oo. Kasi hindi gagana eh. Doon papasok yung malaking contribution ng mga LGUs. No? Correct. When it comes to garbage management, no? Kung paano sila magkaroon ng mga patakaran sa pag-handle ng garbage. Oh. Simula pa lang sa mga bahay ng mga residente sa kanilang nasasakupan, pati yung mga negosyo o nagbi-business sa area nila. So, importante masunod talaga yung garbage disposal system Yan talaga ng mga importante. LGUs. Yan talaga importante. Dapat sa atin mismo, sa pamilya pa lang natin, sa sarili natin, sanayin na natin yung ganyan. I-recycle natin yung mga dapat i-recycle. Para hindi tayo laging sisi ng sisi sa Oo, kasi gobyerno. awayin Diba? natin yung gobyerno. Tayo rin nagtatapon ng basura. May kasalanan din tayo kung diba? bakit tayo binaba ng matindi. Oo, Diba? sinong hindi guilty dyan? No. Di ba? Kaya mga kayayam, no, mga ka-BBM, no, suportahan natin itong Project Dime project ng DBM at ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, kasi, Now, we move Kasi, to Wag na nga. Nawawala sa filter ko Hindi, eh. we move to another topic, no, yung ano ba yung world skill? maganda No? yan. World skill na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung isang araw. Anong klaseng World event skill? yan? Ano yan? World Skill ASEAN 2025 yan. Ano yan? Showcase yan ng talento ng mga residente ng ASEAN. So, kumbaga, Anong competition klaseng yan. mga talento or Competition yan. Noon, typical, yung mga cooking, etc. Yung mga handicrafts, skills. Ngayon, high-tech na. Pati IT skills na. IT skills, robotics, yan. In-incorporate na nila yan. parang so, gano'ng katagal na ba nangyari to? Parang matagal na ito, parang 5 years na, no? Kung hindi ako nagkakamali. Ito yung mga, teka, unahin muna natin to ha. Yung mga kalahok na nagpapalakas ng galing sa larangan po ng cybersecurity. One. Biruin mo ha. Information Network Cabling, Internet of Things o yung IoT, IT Network Systems Administration, IT Software Solutions for Business, Web Technologies, Refrigeration and Air Conditioning, Wall and Floor Tiling, 3D Digital Game Art, Fashion Technology, Graphic Design Technology. Napakarami pa po. Hairdressing. Wala dyan. Meron pang automobile technology, carpentry, plumbing, and Pakilaki-laki. industrial control. Grabe, no? So, talagang world skill pala talaga world yan. skill talaga. Lahat ng skill ng isang tao, no? Diyan nagkakaroon ng competition. Pwede rin siguro dyan yung mga dilis. Pwede. Fake newsing. Fake news production. Fake news peddling, no? Wala pong ganun sa world So skill. ito pala parang ano pala to, parang paligsahan ng talent. Imbis na paligsahan sa sports, basketball, volleyball, hindi pala ganun. Paligsahan ng abilidad, ng skills. Oo, kung anong ng skills tao. meron ka, more or less, andyan sa competition na yan. May bago rin Meron eh. ba tayo dyan, mga delegasyon? Meron, syempre. meron. Ang Kasi Pilipinas dito ay parte ginanap po. eh, no? Ang Pilipinas ay parte po ng ASEAN. Currently, 10 lang po yung bansang miyembro ng ASEAN. Pero ang maganda dito sa World Skill ASEAN 2025, ang East Timor, nag-participate na sila dyan. Wow. Kahit hindi pa sila full-fledged na member ng ASEAN, nag-participate na sila dyan. Oo. At may mga bagong areas po ng kumbaga bagong category dito sa World Skill ASEAN 2025. Ito po yung collaborative robot and systems integration. Medyo malalim ito, no? Saka Industry 4.0. 4.0. Whatever it is, di namin alam. Nakabago. Pag meron na huling nagtatapon ng basura, kulong agad ng 1 year. Dapat nga talaga eh. Penalty. Hindi, totoo yun. Talagay ko panahon na para yung penalty sa pagtatapon ng walang kapararakang pagtatapon ng basura ay itaas ng penalty. Tama yun si Magpapa. Dahil kasabihin na naman ng mga kaliwa ay anti-poor. Anti-poor. May hirap na naman ang kawawa. Kaya wala na nangyayari sa atin. Babahain na naman tayo niyan. Disiplina, importante yung disiplina sa atin eh. Next Yam. Pinangunahan din pala ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Manila Tech Summit 2025 sa Shangri-La
Port, no? Taguig ngayong Martes, Agosto 26. Ito na mga summit na to, no? Ay binibigyan ng kalagahan ang digital transformation. Hindi lamang para sa gawing moderno ang mga sistema, kundi para bawasan ang agwat sa lipunan at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. No? Pagkakandahin ang buhay ng mga Pilipino through itong digitalization, no? Through use of internet technology, etc. So, noong 2024 pa lang pala, umabot na sa 2.25 trillion ang halaga ng digital economy ng Pilipinas. Katumbas ito ng 8.5% na GDP at lumikha ng 11.3 milyong trabaho. Napakalaking industry pala itong... kaya hindi siya pwedeng... Kaya talagang pinuntahan pala ng ating Pangulo dahil napakalaking contribution sa ating GDP at napakaraming empleyado, no? At saka Pilipino na nakikinabang. Isa yan sa legacy projects ng Presidente, di ba? Na-connect ang buong Pilipinas. Yung simpleng Wi-Fi internet connection sa lahat, even the most remote area, lagyan natin ng internet connection, iparte yan ng digitalization. Correct. Kasi napakalaking industry. Biruin mo, 8-point-something yung contribution sa GDP. Parang almost the same as tourism. Mas mataas pa nga. Baka mas mataas ng konti kasi 8% ng tourism. Sabi ni Maria Estrella Pleteki, nasukin natin, wish ko na ma-extend po siya si Mr. President para tuloy-tuloy ang mga ginagawa niya para sa ikagaganda at kaunlad ng Pilipinas. Gustuhin man natin yan, kaso bawal. Kasi we have to change the Constitution. Maraming allergic po sa pag-amyenda sa Constitution. Subtirona, sabi niya, good evening mga ka-BBM. Good evening po. Next. Mapunta tayo sa next topic natin. Ito, sige. Dumako tayo sa isa sa pinaka-importante at gustong-gusto natin pinupuntahan. Itong Love for All. Ay, nako, yan naman. Nandiyan tayo, di ba? Oo. Nakapunta tayo dyan sa Love for All dyan po sa San Juan. As expected, no? Pag sinabi mong Love for All, love for all. Kahapon yan, no? Kahapon sa San Juan. Siyempre, libreng serbisyo medikal, legal assistance, nandiyan. Andiyan din po yung mga libreng pagkain, konsultasyon, libreng gamot, at ang importante, may charity ba? Oo, yun ang importante talaga sa lahat. Yung mabibigyan ng tamang serbisyong medikal, yung na libre yung ating mga kababayan. Alam mo, pag sabing, kahapon, marami talaga akong lakad kahapon eh. Maghapon dapat yun eh. Ako, Kaso, nung nalaman ko na for all kay First Lady, cancel lahat. Cancel mo lahat talaga? Cancel lahat. Ang lakas si First Lady sa'yo? Oo. First Lady, alam ba? Ako hindi nakarating, pero sayang, no? At na-meet ko yung napakagaling na PCSO. General Manager, si Sir Mel Robles. Napaka-dynamic, napakagaling. Siya din po yung behind sa ilang libong PTV, no? 1-3. Patient Transport Vehicle. Tapos sa Love for All, lagi siya kasama ni First Lady dahil sila yung may malaking contribution sa pag-implement ng Love for All. Kahapon umaga pa lang, kasi every time na pupunta tayo sa Love for All, hinahanap natin yung charity ba. Pagdating natin... Para magkaroon din ako ng ganun. Pagdating natin, hindi natin nakita yung charity ba. Saan ba nakalagay pala yun? Hindi ko alam. Hindi natin nakikita pero kahapon pag uwi natin, nakita ko yung mga tao, may dalang charity ba, binidyohan ko nga eh. Yung pauwi na tayo, hirap na sila, bit-bit na yung charity ba. Kasi ang bigat niyan, kasi ang daming laman. No? Sana next time tingnan natin isa-isa kung ano laman ng charity. Akala ko bigyan tayo ng charity ba? Sana bigyan din tayo. Mahirap bitin yun. Mahirap iyan yun. GML, baka pwede naman kami padala ng charity ba? Bibigyan namin sa mga kapitbahay. Pero ito, real talk, seryoso tayo Matagal na yung PCSO na nakakatulong. Correct. Pero para sa marami nating kababayan, si General Manager Mel Robles ang pinakamagaling na umupo dyan. Correct. Kasi kung titingnan mo marami rin naman mga nagbibigay ng ambulansya ng mga general manager. Pero si Mel Robles, namigay din ng ambulansya, 1-3 nga lang. Kung noon, patatlo-tatlo, palima-lima, ngayon, si Mel Robles, 1-3. Tanong mo sa akin, bakit siya pinakamagaling? Bakit siya pinakamagaling? Kasi kitang-kita ng taong bayan, nararamdaman ang serbisyo ng kanyang departamento, ng PCSO. Nakikita na kung ano man yung kinikita ng kanyang korporasyon, na hinahawakan ay naibabalik sa taong bayan. Correct. So isipin nyo yung charity timba na yun, kung gaano kalaki yung timba na yun, ganyan siguro kalaki yun, 2 ruler, bibit-bitin mo yun, puno-puno ng goods yun. Ito yung timba na kahit ibato-bato mo hindi nababasag. Pwede yung paggamitin yan pang paligo sa bahay ninyo. Ang galing na nakaisip. Useful. Very useful. Speaking of charity assistance, aabot na po sa 4 billion pesos
yung Ayan pa, charity ayan, assistance na ipinagkaloob po ng PCSO. Kasi halimbawa, may kapitbahay ka, hingi ka ng tulong. Unang papasok sa isip 4 billion last punta year. ka sa PCSO. 4 billion. Oh, grabe no. Kailan lang? Last year lang? Malaking bahagi po dyan na napupunta po sa Oh, PhilHealth last year lang. bilang suporta sa Universal Healthcare Law o 40% po ng charity fund. So kung tumaya ka ng loto, 40% po ng kikitain nila dyan mapupunta sa charity fund na halimbawa hingi ka ng tulong sa PhilHealth, doon na pupunta yan. Tapos sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program or MTVDP, 674 dagdag na ambulansya na ang naipamahagi ng PCSO sa iba't ibang LGUs. So to date, ilan na yan? 1,300? Tama ba? 1,280 something mga Na ganun. ang naipamigay na PTV ng PCSO no, sa galing ng general manager dyan. At ibig sabihin, mga bago yan, mga additional yan eh. Bago. Diba? So kung may mga Bago. luma na sila, additional lang yan Oo. sa mga LGUs. Correct. Oh, at yan nasa likod po niyan si GM manager na si Mel Robles at sa pangunguna rin syempre ni magaling na presidente Pangulong Bongbong Marcos. At- Kasi ito tandem to pare, no? First Lady Lisa Lisa Marcos Araneta kasi Marcos nga, dahil yung Love for All kanyang Baka hindi ka na-invite ng Love for All. Oh. Sa Siargao pa naman susunod. baby ni FL Lisa Marcos At saka makita mo si General Manager kahapon Mel Robles, hindi kaagad siya umuwi, no? At sine-check niya Hindi eh. kaagad sa sumunod sa mga iba, no? Inikot niya po yung mga tao dun sa gym, yung mga humihingi ng tulong, yung mga nagpapa-check up, kinausap. Hindi kaagad siya umuwi, makikita mo talaga na concern siya sa mga tao na mga nandoon. Kasi kung walang pakialam yan, umuwi ka agad yan. Di ba? Doon, inikot niya yung buong covered court. Pinagkakausap yung mga tao ro na nakapila na humihingi ng tulong. Diyan sa ano yan eh, sa San Phil Juan. Oil San Center, Juan. no? Diyan po Arena. sa San Juan. So marami rin dumating. Marami. Marami. Kasi sa bagay, ang Phil Oil, ilang libong capacity. At saka ano pa, holiday pa, suspended yung klase kasi maulan, correct, di ba? correct, So, correct. kahit na maulan, tuloy pa rin po yung pagsiservisyo ng Love for All. So mula pala nung Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2024, nakapag-release ang PCSO ng 6.7 billion bilang mandatory contribution. Yan. Sige, Yam. 5.4 billion para sa Universal Healthcare ng PhilHealth, 627.8 million para sa CHED, at 576.2 million bilang share ng LGUs mula sa Lotto operation. So kumikita pa lang LGUs or may Oo, share pa may lang share pa rin LGUs sila. Magagamit din sa Lotto operation. operations. Ang laking bagay din nun. Eh, di mo pwede. Sabi nila, itigil na yan kasi sugal din Hindi daw yung, pwede, hindi pwede. yung PCSO. Maraming natutulungan yan. Hindi yan yung sugal na talagang Scatter. kakasira ng buhay. Na scatter. ito yung sugal na maraming nililigtas na buhay. Dahil hindi talaga lingit sa ating kalaman, maraming pumipila diyan sa PCSO humihingi ng tulong, may mga dalang mga resibo, reseta, na kung ano-ano para ihingi ng tulong sa gobyerno. At marami din yung umaasa na eventually yayaman sila, magiging milyonaryo sila kung mananalo ng loto. Yung chance na yun, di ba? Yung simpleng pag-asa lang, aalisin mo pa ba yun sa mga Pilipino, sa taong bayan, di ba? Wag na, no? Noong March 2025 po, namigay po ang PCSO ng 2.3 million pesos na financial assistance po sa 3 welfare organizations para po sa mga abandoned, yung mga iniwan po at surrendered children bilang bahagi po ng kanilang institutional partnership program o yung IPP program. So yung trabaho ni Mel Robles ay hindi lang pala natatapos sa pagbibigay ng ambulansya at sa charity ba. Talaga yan pala talagang unang calling sa kanya yung pagtulong sa mga may sakit. Kasi naging parang habit na ng mga mambabatas natin na kapag meron silang mga pet projects or pet laws, no? Yung pondo na panggagalingan ng kanilang project or pet na batas ay lagi PCSO, no? Okay, yung isa PAGCOR, no? Ganun ang ginagawa nila. Kaya talagang obligado by law ang PCSO na tumulong. Pero tama lang naman. Para yung kinikita nila sa kanilang korporasyon, yung sa sugal nga, no? Ay napupunta rin o naibabalik sa taong bayan. At isa pa, wag natin kalimutan na yung bagong Pilipinas Servicio Hub dyan sa San Juan, malaki din po yung papel. Ginastosan din po yan ng PCSO. Pinuntahan nyo rin yung kahapon. Pinuntahan natin yan. Yung Servicio Hub, yung all-in, lahat ng services nandiyan na. May, sayang nga yun. May PhilHealth, lahat may SSS. Punta natin sarado. Ang ganda. Sarado lang kasi may bagyo, no? Ay may low pressure area. No? Si Mel Robles rin pala yung nagpagawa doon. Napakaganda. Ang ganda ng facility sa loob, bagong-bago. Sasakay ka ng elevator, no? Hindi ka na mag-aakyat ng napakahaba. Swerte yung taga San Juan, no? Sa kanila napunta yung unang ano na yan, no?
Siguro may Igo? bakanting lugar eh. Swerte May bakanting swerte lugar. na kung napuntahan ninyo kahapon. Pwede kaya dyan kahit hindi taga San Juan? Alam ko pwede kasi Pwede, kumbaga, pwede. dito yan eh. Hindi ka naman i-deny yan kahit di ka taga Luzon San Juan. ano yan eh. And they're also planning na mag-construct din ng similar setup dyan po sa Visayas. Parang sa Cebu ata, no? Para ma-duplicate natin yung sistema ng bagong Pilipinas Service Hub. Next pre. Malaki po yung naging tulong ng PCSO sa pamumuno po ni General Manager Mel Robles mula po 2022 hanggang 2025. Sa administrasyon po ito ni PBBM, hindi lang po ambulansya, dagdag na pondo sa healthcare system, isa po yan sa kanilang primary mandate, no? Pag-abot ng tulong sa mga nagsisikap hanggang sa welfare ng mga bata, naging mas transparent at mas malawak po ang abot ng charity programs nila. Diba? Oy, thank you. PCSO General Manager Mel Salamat Robles. po, Sir Mel Robles. Sige. Pabor ba kayo na i-lifestyle check yung mayor nyo dyan? I-lifestyle check yung Pa-commit kaya natin sa mga... yung tama, kapitan nyo dyan. O, i-comment nyo ha. Okay lang ba sa inyo? I-lifestyle check yung mayor nyo dyan sa lugar nyo na binoto nyo? I-lifestyle Governor. check yung congressman ninyo na binoto nyo rin? Correct. Yung governor at yung kapitan na kapitbahay ninyo, okay lang ba ipa-lifestyle check ni PBBM? Isama mo na yung district engineer. Oo, i-district engineer na rin na yan. Pati. Oo, yan. Lahat. Na. Yan, kasi kaganina, sabi ni Secretary Amena Pangandaman, ready siya sa lifestyle check na yan at makikipagtulungan siya. Pati si Ganun na rin si Vince Dizon. Secretary Vince Dizon Pati and si, Henry Aguda. Aguda, ng yan. DICT. Ready sila Ready sa sila lifestyle sa check. lifestyle check na yan, no? So kayo, pabor ba kayo na yung sinuportahan yung mayor, yung sinisipsipan ninyong congressman ay i-lifestyle check? I-comment nyo dyan para mabasahin natin. I-comment ngayon. nyo na rin kung sino yung politiko na gusto nyo yung lifestyle check. Sige, maganda yan. May nag-comment na, si Mang Ubat, Tapos pakishare na po itong podcast namin. Pa-share nyo, tapos i-comment nyo kung sino gusto nyo i-lifestyle check na politiko sa lugar nyo. Ayan na, meron na, may pangalan na, si Vico Soto daw. Sabi ni Jenny Mahubat. Pasado yan. Pasok yan. Kung isa sa pinaka-straight o pinaka-diretsong politiko, isa si Vico Soto Si Vico dyan. Soto. Sabi, talaga. tanong ko, bakit po tinanggal si General Torres? Sabi ni LA Bohemia. Panoorin nyo na lang po yung mga podcast namin. Nalit si LA. Pero kayong dalawa, ano masasabi nyo sa lifestyle check? Dapat Okay lang, o okay na okay? Okay na Okay na okay. okay. Kasi dapat, dapat meron na talagang sistema ang gobyerno para sa ganyan. Oo. Yung tipong hindi alam ng mga government employees no and elected officials na nila-lifestyle check sila. Dapat meron tayong departamento na gumagawa niyan. Maging institutionalized yung lifestyle check ng mga public officials. Kasi hindi mga ka-BBM, no? Sa lugar namin sa Quezon City, no? Talagang matindi. Ang yayabang pa. Kung mag-flaunt, no? Kung magyabang ng kanilang mga kotse, mga sports car, Ari-arian, no? And payong. nagtatrabaho lang naman sa gobyerno. Oo. And kung kunyari ako, kukumpara ko yung kita sa kanya sa private, di hamak na kung Mas mataas. mas mataas ang kinikita ko doon dahil sa gobyerno meron tayong salary standardization law. May standard na sweldo mga tao, di ba? Pero makikita mo, mga naka-Porsche, Wow. naka-two-door sports car, no? May mga van na pang-artista, no? So, dapat talaga yung lifestyle check. Kasi hindi sapat eh. Idagdag ko lang no, yung SALN, kasi kapag government employee ka, may statement of assets, liabilities and net worth ka, di ba? Usually naman kasi yan eh, dinadaya nila, di-declare, ito lang yung properties eh. Kapag nag-lifestyle check, ito yung actual, ito yung reality. Iba kasi on papers eh. Pag nag-lifestyle check ka dyan, bakit puro Louis Vuitton yung bag niyan? Bakit nakapatek yung relo niya? District engineer, nakapatek, di ba? Pag inimbestigahan talaga yan, ang talaga magagaling na investigador. Malalaban talaga yung... Ngayon, ang tanong dyan, mga ka-BBM, paano kung kayong dalawa si BBM? Paano nyo masisigurado? Akala ko kami yung ila-lifestyle check eh. Hindi, paano nyo masisigurado na yung gagawing lifestyle check makatotohanan at credible? Yan. Kung kayo si BBM, ikaw yan. Kung ako, kunyari akong assigned, payo mo kay BBM kung paano gawin yan? pinakamagandang gawin din, kumuha ng isang credible na leader or group. Baka yan na si Torre Correct. Baka yan na si Torre Baka nga. Na magkakandak ng lifestyle check. Pangalawa, kumuha ng mga taong magagaling na investigador. Mga talaga seasoned investigator from the PNP or CIDG or NBI. No? Talagang gumawa ng task force
At pangatlo, wag i-advertise kung sino-sino itong mga to. At Correct. wag din i-advertise kung sino yung presently or currently undergoing lifestyle checks. Correct. Para siguradong makita yung kilos ng mga yan, yung normal na kilos ng mga tao na yan. May ginawa na dyan si Abalos. Hindi lang yung by the way, pag nag-lifestyle check, hindi lang yung mismong opisyal ng gobyerno ang nila-lifestyle Pati check. yung pamilya. Pati yung pamilya. Pati mga anak. Baka yung tatay kamukha ni Ferdinand Sr. na talagang kuripot. Tapos yung mga anak matindi. Yun ang nagwawaldas ng pera ng magulang. Correct. Diba? May template na yan Yung ginawa ni Secretary Abalos sa DILG nung sinuri yung credentials ng mga high-rank government PNP officials. Pwede na gawin template yan Bumuo ng special team. Tama yung sinasabi ni Sir Yaya, dapat hindi questionable yung credibility ng tao na yan. O kahit 10 yan sila o 20 yan, isa-isahin. Tapos magkaroon ng platform na parang sumbong sa Pangulo.ph para doon magsumbong. Isumbong ninyo yung mga mayor para yun ang priority. Kasi hindi naman lahat agad-agad At hindi nakikita kung sino yung nagsumbong. Ang makakita lang, yung detalye ng sumbong ay yung task force encrypted, Para, syempre, hindi ka matatakot na magsumbong. Correct. Isang platform, gawa ng sumbong sa Pangulo.ph version 2.0, di ba? Katulad ko, alam ako sa barangay namin. Pakabait kayo sa akin. Sabi ko na. Di ba? Parang nagtutugma-tugma no? Sabi ni PBBM, magla-lifestyle check. Ngayon, sino magla-lifestyle check? Baka nga si Tory nga talaga. Baka. Diba? Pero mabigat na trabaho yan. Mabigat yan. Kasi syempre may mababangga ka dyan pero sa tingin ko kaya ni Tory yan kasi investigador sa CIDG yan tama. Kaya nga General Astig. Diba? Kaya ni kung yan ang ibigay na assignment kay General Tory siya yung magla-lifestyle check, siya yung mamumuno sa mga magla-lifestyle check. Kabahan na talaga lahat. Yung mga kasi idadagdag ni General Torres sa resume niya yan, sigurado. Simulan sa mga senador, vice presidente, pwede nga rin. Di ba? Simulan mo dyan, mga congressman, ilan yan? 200 plus, 260 something o 300 na, parang dumami sila. O plus senador na 24, 300. O mga mayors, governors, mga district engineers, medyo malaking trabaho din kasi yan Diyan talaga masusukat yung galing ni General Torre. Kung diyan talaga siya ilalagay, diyan talaga masusukat kasi napakahirap na trabaho yan. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan.
Loyalistan hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa, ngunit sa puso mo bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistan hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng